Good day po Sir Bob at sa mga listeners. Ako po si Liam, taga Manila. Gusto ko lang ibahagi itong hindi maipaliwanag na nangyari. Habang mag-isa nga ako sa coffee shop, naisip ko na isulat itong kwento. Ito rin siguro yung naging dahilan kung bakit hindi na muling naging normal yung buhay ko. Bilang may-ari ng isang coffee shop, matagal ko pong pinangarap na magtayo ng isang negosyo para sa mga motorista at mga dumadaan sa highway. Kaya naman, nang magbukas kami ng coffee shop sa tabi ng kalsada, para sa akin, ito na yung magiging daan para mas matupad ko pa yung mga pangarap ko. Pero isang gabi ang hindi ko makakalimutan. Habang nagsasara kami ng shop, nagkaroon kami ng matinding insidente. Isang rumaragasang motor na walang kontrol ang dumaan sa harap ng shop at bumangga sa poste. Nung mga sandaling yon, halos hindi ako makagalaw sa takot. Lalo na nang makita ko ang mga pera-perasong bahagi ng katawan ng motorista. Grabe kasi talaga yung naging impact ng aksidente at talagang umabot yun sa ganong lagay. Nagkalat sa paligid ang pera-perasong laman nito. Wala na talagang pag-asa yung taong yon. Wala akong ibang nagawa kundi tumawag ng tulong. Nung dumating yung mga tao, hindi ko na inasikaso yung katawan ng lalaki. Tanging yung motor at motorista na lang yung tinutukan ng mga paramedics. At nung mga sandaling yon, hindi ko kayang ipaliwanag yung nararamdaman ko. Ang bigat, nakakagulat, nakakatakot. Napatitig talaga ako sa paligid at kalunos-lunos talaga yung nangyari. Mula nang mangyari yon, hindi na naging normal yung gabi sa coffee shop. Sa mga sumunod na araw, tuwing hating gabi, may mga customers na dumadaan. Pero may mga kakaibang nangyayari. May isang taong may mga sugat sa katawan tapos namumuti yung mga mata. Hindi ko alam kung bakit ganun yung kondisyon niya. Naglakad siya papuntang counter at parang nangihingi ng tulong. Nanginginig pa yung kanyang katawan at hindi siya tumigil sa pagtingin sa akin. Pero nung tinanong ko siya kung anong nangyari, hindi naman siya sumagot. Hanggang sa nagsimula siyang mawala. Yun bang unti-unti siyang naglalaho habang naatutok ako sa kanya. Parang isang aninong dahan-dahang nawawala sa dilim. Hindi ko mawari kung saan ko nahugot yung lakas ng loob para maapagsalita at kausapin yung nasa harap ko. Kinilabutan talaga ako. Mula nang mangyari yon, nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang presensya. Yung parabang may kung sino o ano na palaging sumusunod ng tingin sa akin. Parabang ang bawat customer na dumaan may kakaiba sa kanila o baka guni-guni ko lang. May iba, alam kong hindi ordinaryong tao. Ganun po yung pairamdam na naiwan sa akin araw-araw mula nung aksidente. Yung parabang nagbukas yung third eye ko. Tapos may mga kaluluwang naiwan sa labas ng coffee shop. Mas lumakas din yung pairamdam ko sa paligid, lalo na doon sa coffee shop. Hindi ko na kinaya, kaya nag-hire pa ako ng barista at staff sa coffee shop para merong umasikaso ng negosyo ko habang wala ako doon at inaayos ang sarili. Pakiramdam ko kasi noon ay para na akong mababaliw. Kahit ganoon yung nangyari, kapalit naman nito mas dumami yung customers ng coffee shop kahit 10 oras na ng gabi. Kaya naman ginawa ko na tong 24 hours. Hindi ako pwede mag-inarte o pabayaan ang negosyo at mga empleyado ko na ang ilan ay working students pa na na-duty ng hating gabi at madaling araw. Kaya madalas sa ganoong oras ay naroon pa rin ako sa coffee shop. Mas kampante dahil mas dumami na ang tao. Pero hindi pa rin nawawala yung kaba ko. Wala kasi akong mapagsabihan. Hindi ko rin kasi sinabi sa mga staff ko ang mga nangyayari sa akin. Hindi dahil ayoko mawalan ng staff kasi baka matakot sila, kundi dahil alam kong kailangan nila ng trabaho at makakatulong sa kanila. Panatag din naman akong hindi nila mararamdaman ang mga nangyayari sa akin dahil wala naman sila nung aksidente at siguro hindi naman malakas ang pairamdam nila. Isang gabi, habang naglalakad ako sa coffee shop, may narinig akong kalabog mula sa sulok. Pinuntahan ko ito at doon ko po nakita ang isang lalaki na may sugat sa katawan at duguan ng muka. Pinagmasdan ko siyang mabuti
at nalaman kong siya yung lalaking namatay sa aksidente. Hindi ako nakapagsalita nun. Hindi ko kayang tanungin siya kung bakit siya andoon. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin. Nakaramdam lang ako ng takot. Alam kong hindi ako nagkakamali nun kasi tiningnan ko talaga yung itsura ng motorista nung gabi ng aksidente. Siyang siya yun. Hanggang sa unti-unti ito naglaho kasabay ng malamig na hangin na dumapo sa katawan ko. Simula nun, yung bawat gabi ko sa coffee shop napuno na ng takot. Hindi kasi ako sanay nun dahil first time ko ngang makakita ng multo. Yung pakiramdam na parang laging may nag-aabang, laging may nanghihingi ng tulong na bumubulong sa tenga mo. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Habang abala kami ng mga staff ko sa pagtanggap ng mga customers, bigla akong nakaramdam na matinding lamig. Habang pinagmamasdan ko yung mga tao sa coffee shop, isang lalaki ang pumasok. Duguan siya na tumutulo mula ulo hanggang katawan. Malalim ang mga sugat niya. Alam ko na agad na may mali. Dahan-dahan pa siyang lumapit sa counter at tinanong ko siya kung may maitutulong ba ako. Pabulong lang dahil alam kong hindi siya nakikita ng mga kasama ko at baka isipin nilang nababaliw na ako. Pero hindi ito sumagot. Karamdam ko maging sa mga mata niya na puno ng takot. Nang titigan ko siya, nakita ko na siya yung parehong lalaki na namatay sa aksidente sa harap ng coffee shop ko. Napasabi pa ako sa isip na siya na naman. Hindi na ako nakapagsalita kaya't pinilit kong umiwas na lang sa kanya kahit ramdam ko pa rin ang kilabot. Bigla na lang siyang naglaho sa harapan ko. Doon na ako kinutuban na isa siyang ligaw na kaluluwa na hindi pa rin siguro alam o matanggap yung nangyari sa kanya kaya hindi pa rin makatawid sa liwanag. Hindi ko matanggap nun na yung kaluluwa niya ay nananahan sa shop. Nag-overthink ako. Alam kong may iba pang mga kaluluwang palakad-lakad lang sa lugar. Maaaring naghihintay ng tulong o kaliwanagan. Ang mas matindi pang naisip ko, kung sakaling mamatay ako, ay maging katulad rin ako nila. Dahil sa hindi ko na kinakaya ang mga nangyayari, nagpatulong na ako sa mga kakilala ko sa simbahan. Sinabihan ako ng pari na hindi talaga matatahimik ang ganoong klaseng mga kaluluwa dahil hindi nila alam na patay na sila. Lalo na kung hindi naman inaasahan ng aksidente. Pakiramdam ng mga ito ay natrap sila sa isang lugar kung saan sila namatay, kaya sila nanghihingi ng tulong. Binasbasa ng pari yung coffee shop ko at inalayan ng dasal para hindi na muling maligaw at magambala pa yung motoristang yon at matulungan nila itong tanggapin na wala na siya. Hindi pa natapos doon. Nagtanong-tanong ako tungkol sa lalaking yon at napag-alaman kong nanganak pala yung asawa niya kaya siya nagmamadali. Tapos na aksidente nung gabing yon. Sobrang naawa ako at pinuntahan ko yung pamilya niya para mag-abot ng tulong. Dahil maging ang mga ito ay hindi pa rin nakakabangon sa pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Ipinasok ko din sa coffee shop yung binata niyang anak para makatulong sa mga gastusin nito. Hindi na muling nagparamdam pa yung kaluluwa ng lalaking yon. Hindi ko man nabigyan ng hustisya yung hinihingi niya sa akin. Sigurado naman akong nabigyan ko siya ng kapanatagan ng loob. Dahil sa maliit na paraan ay natulungan ko ang kanyang pamilya at nabigyan ng pagkakakitaan ang panganay niyang anak. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo at marinig ko sa inyong channel. Good day, Sir Bob. Ako po si Alan, taga Pangasinan. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasan na nagdulot ng takot at kalituhan sa amin ng girlfriend ko. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag yung nangyari, pero sana ay maintindihan nyo pa rin. Isang taon na kami nung magkasintahan ni Julia at bilang parte ng aming anniversary, naisipan namin mag-celebrate sa isang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Mahilig kaming mag-travel
Kaya madalas kaming maghanap ng mga bagong destinasyon, lalo na yung tahimik at malayo sa kabihasnan. Isang araw, may nahanap kaming lugar sa may bandang La Union. Hindi siya napupuntahan ng karamihan dahil nasa bandang liblib yung papunta doon. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan yung pangalan ng lugar at mas lalo ko rin gustong kalimutan na. Isang maliit na bayan yon sa LU na may pagka-70s vibe. Doon namin napagdesisyonang mag-celebrate para maiba naman. Nang maarating kami, sobrang saya lang dahil kakaibang ambience ng lugar. Ang lahat ng gamit, pati mga kasuotan ng mga staff merong sinaunang itsura. Yung parang bumalik kami sa dating panahon. Pati nga yung mga kalsada papunta doon, kalapit na mga bahay at structures. Parang hindi aabot sa modernong panahon. Nakakatuwa kasi nagmukhang pelikula mula dekada 70 yung buong lugar. Imagine niyo yung Kalye Crisologo sa Vigan, Ilocos Sur. Parang ganun, pero mas maganda pa. Masasabi kong romantic yon para sa amin ni Julia, lalo na at anniversary namin, kaya talagang in-enjoy namin. Sabi nila, yung isang coffee shop doon ay parang nasa time capsule, tulad ng buong kalye na yon, na parang iniiwasan ang modernong mga bagay. Na-excite pa kami dahil ito yung klase ng lugar na suwak sa trip namin. Pumili kami ng isang sulok na mesa at nag-order ng kape at delicacies nila. Habang naghihintay, nakikita namin yung mga tao sa paligid na para talagang nasa lumang panahon. Bihira, hindi gaanong modern. Kumbaga, classic vibes kahit nga yung itsura at estilo ng mga tao doon. Habang humihigop ng kape, tinitikman ang mga pagkain at nagkukwentuhan, napansin naming halos maggagabi na. Medyo tahimik na rin ang paligid. Yung mga tao, diretso lang ang tingin. Parang walang pakialam sa paligid nila. Pero sa kabila ng kakaibang vibe, masaya kaming nagkukwentuhan pa rin. Nang matapos na ang aming inumin, pumunta na kami sa counter para magbayad. Tinanong ko kung magkano, pero tumingin lang sa amin yung cashier ng seryoso. Hindi ko maintindihan yung reaksyon niya, pero inisip ko na baka parte lang yon ng buong 70s vibe ng lugar. Baka ganun yung ekspresyon ng ilang mga tao noon. Nagbigay ako ng pera sa kanya. Hindi niya ito kinuha at tuloy lang siyang nakatingin na parang nagtataka. Laking gulat ko nang makita ko na parang hindi niya kilala ang pera na binabayad namin. Tinanong ko siya ulit kung magkano at sinabi kong baka nagkamali lang. Napailing ang babae at sinabing, "I'm afraid I can't accept that," sa malamig niyang tono. Nagtaka kami ni Julia dahil sa tingin namin hindi naman ganun kaseryoso ang sitwasyon. Akala namin nagbibiro lang yung cashier para mas mapalalim ang karanasan. Alam niyo na parang pasok sa tema ng coffee shop. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, may lumapit na isang matanda. Malumanay niyang tinanong kung anong nangyari. Nag-alok na lang siya na siya na ang magbabayad. Mura lang naman daw kaya siya na ang bahala. Laking gulat namin. Doon na kami nagsimulang makaramdam ng kakaibang kilabot. Napansin namin na habang nagsasalita yung matanda, may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Parang nag-iba din bigla yung takbo ng oras. Parang sa isang iglap, nagbago yung itsura ng lugar. Yung mga tao sa paligid, nagsasalita ng lengguwaheng hindi namin maintindihan. Para kaming bumalik sa isang panahon na hindi namin maipaliwanag kung ano. Sa isip-isip ko, hindi na yun parte ng tema ng coffee shop. May mali na talaga. Lalo nung nakita namin yung itsura ng mga pera. Makalumang disenyo yon. Kahit hindi kami magsalita, ramdam naming may kakaiba at misteryo nang nagaganap sa lugar. Bawat tunog, bawat galaw ng mga tao, pati yung amoy ng hangin, parang nag-iba. Napansin ko yung mukha ng matanda na nakangiti at naangisi na. Nagbayad na ang matanda. Napansin ko na yung mga tao sa paligid napahinto sa kanilang ginagawa at nakatitig na sa amin ni Julia. Yung tingin nila
ay parang tinatakot kami. Yung para bang hindi kami kabilang sa mundo nila. Nagsimula ng mangamba si Julia noon habang ako naman sobrang kinakabahan. Matapos magbayad ng matanda, humarap ito sa amin at abot ng ngiti hanggang tenga. Ang creepy lang. Nagpasalamat na kami at nagpa siyang umalis ng coffee shop na yon. Bumigat yung ambience ng lugar. Hindi kami makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ko alam noon kung guni-guni lang ba ang lahat. Parang yung buong paligid nawala sa oras at kami na lang ni Julia ang naiwan doon sa lugar na yon. Hindi namin alam kung anong kababalaghan ang dulot ng lugar na yon. Balisa sa pakiramdam at ang gusto na lang namin ay ang makaalis. Parang may puwersa pang humihila sa amin at ayaw kaming paalisin. Hindi ko alam kung paano kami nakalabas ng coffee shop at lugar na yon. Ang katakataka pa, habang naglalakad kami palayo sa lugar, parang may puwersang tumadyak sa amin para mapaluhod kami sa lupa. Pagtayo namin at paglingon sa lugar, yung masiglang itsura ng coffee shop ay parang nagmukhang abandonado. Sira-sira na parang kinalimutan na. Kaagad kaming bumangon at tumakbo hanggang sa makaabot na kami sa mga kabahayan papunta sa sasakyan. Palaisipan sa amin yung nangyari. Kung pinaglaruan lang ba kami ng aming imagination. Tumatak yung itsura din ng matanda na nagbayad ng kape namin. Para bang may gusto siyang ipahiwatig. Pero ang malinaw, para kaming pinaglaruan ng kung sino o ano, na para kami nagpunta sa ibang dimensyon at bumalik sa dating panahon sa di malamang dahilan. Nagtaka din kami kasi hindi na namin makita o mahanap yung mga taong nakita lang naming pagala-gala doon sa area. Yung nagturo at nagkwento sa amin ng tungkol sa coffee shop na yon. Ipinagtanong namin sa mga lokal dahil gusto namin ng kasagutan. Pero walang nakakaalam ng lugar na yon. Naghanap kami ng makakausap na taga doon para kahit papaano mabigyan ng linaw yung mga nangyari sa amin. Dinala kami ng aming mga paa sa bahay ng isang matanda. Mabait siya. Kinuwento namin sa kanya lahat at tahimik naman siyang nakinig. Matapos naming magkwento, ayon sa kanya, binomba daw noong panahon pa ang kapihan na yon at walang nakaligtas. Pinapaniwalaan din na hindi na umalis ang mga kaluluwang naroon, dahilan para di nila matanggap ang pangyayari. Bukod doon, yung lugar na yon kung nasaan yung lumang kalye at coffee shop ay abandonado na. At minsan, yung mga nagpupunta doon na paglalaroan ng mga elemento at engkantong nananahan doon. Marahil, yung mga elemento pati na yung mga kaluluwang ligaw ay napaglalaroan ang mga dayong nagpupunta o naliligaw doon para siguro meron silang karamay. Ang isa pang ikinagulat ko ay nung ipakita ng matanda yung litrato ng kanyang ina na kasama sa nabomba doon sa lugar. Yun yung parehong matanda na nagbayad ng kape namin. Kung ganon, parang nailigtas sila ng matandang yun para hindi kami matrap sa loob. Kinilabutan ako dahil sa nalaman. Matapos ang ilang sandaling pakikipagkwentuhan, nagpasalamat naman kami sa matanda sa mga nalaman, pati nasa kaluluwa ng nanay niya, na kahit pa nasa kabilang buhay na ay nagawa pa kami nitong tulungan. Bago kami umalis ng LU, habang nagmamaneho, napansin namin sa gilid ng kalsada yung lalaking nagturo sa amin doon sa lumang kalye at abandonadong coffee shop. Meron siyang mga kinakausap. Hindi ko alam kung ang pakay ba niya ay dalhin din sila doon sa coffee shop na yon. Napaisip tuloy kami kung yung lalaki ba na yon ay kaluluwa na rin, isang elemento o ano. Basta ang alam ko lang ay hindi na kami babalik doon sa lugar. Hanggang dito na lang ang kwento namin ni Julia, Sir Bob. Taong 2005 pala to nangyari, kung saan hindi pa gaanong uso ang internet. Asawa ko na pala siya ngayon at may 2 kaming anak na malalaki na. Silent listeners nyo kami sa channel nyo dahil nawili na kami sa pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. May mga bagay lang talagang hindi maipaliwanag at may mga dahilan kung bakit yun nangyayari.
More power sir sa inyong channel. Magandang araw Sir Bob. Ako po si Kenji, taga Pasig. Silent listener niyo po ako. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Isang bagay na hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Noong nag-trip ako sa Bohol, ilang taon na ang nakakaraan. May isang cafe doon sa isang sulok ng lungsod na may magiliw na barista. Lagi daw niya natatandaan ang pangalan at paboritong inumin ng bawat customer kahit paminsan lang sila pumunta. Pero sa isang bisita, may isang bagay na masyadong imposibleng mangyari. Ako yung bisitang yon sa coffee shop. Ang kakaibang ngiti ng baristang yon ang nagpabago ng lahat. Matapos kong maglibot-libot sa mga tourist spots, mga 8:00 na rin ng gabi yon. Gutom at pagod na ako. Kaya naman naisipan kong maghanap ng cafe para kahit papaano maapagpahinga at kumain para marelax din yung utak ko bago umuwi ng accommodation. Sa may isang iskinita, napansin kong may isang maliit na cafe. Maliwanag ito mula sa loob, pero sa labas halos walang tao. May kakaibang aura ang lugar. Hindi nakakatakot, pero may kung anong humihila sa akin papasok. Ang ganda rin kasi ng ambience. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng malamig na hangin at amoy ng bagong timplang kape. May ilang customer sa loob, pero halos lahat ay nakayuko. Tahimik na iniinom ang kanilang mga kape. Wala ring nag-uusap, walang nagkikikilos ng sobra. Parang hindi nila alintana yung presensya ng isa't isa at yun nga ang gusto ko, yung walang pakialamanan. Napatingin ako sa counter. Andoon yung barista na isang lalaking matangkad. Medyo maputla at may matalim na titig. May kung anong kakaiba sa kanya. Parang may nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Isang bagay na hindi ko mawari kung ano. Pero nakaramdam ako na parang may mali. Kasi kinilabutan ako. May kung anong bumabagabag sa akin habang pinagmamasdan ko siya. Yun bang parang may hindi ako maalala? May parte sa isipan ko na gustong magbukas pero may pumipigil. Yung ganong feeling, ewan ko kung alam nyo yun. O baka dahil din sa gutom at pagod din ako nung oras na yon. Pero nagsimula nang bumigat yung pakiramdam ko. Nag-order na ako ng pagkain at paborito kong inumin, isang mainit na latte. Kinuha niya yung order ko, pero habang ginagawa niya yon, hindi ko inalis yung tingin ko sa kanya. Pakiramdam ko, hindi lang basta ako isang customer sa paningin niya. Yung para bang may mas malalim pa siyang alam tungkol sa akin na ako mismo hindi ko alam o hindi ko matandaan. Yung para bang kilala niya ako. Ganun. Nang ibigay niya sa akin yung order kong pagkain at kape, parang may kung anong dumaloy na lamig sa kamay ko. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaramdam nito. Hindi naman din ganun kalamig yung aircon sa loob. Kaya hindi ko na lang binigyan pansin. Tinake out ko na lang yung in-order ko at lumabas na ng cafe. Medyo malapit na lang yung accommodation ko mula sa iskinita kung nasaan yung cafe. Siguro mga 5 to 7 minutes away. Habang binabagtas ko ang daan pa uwi, may bumabagabag sa akin. Yung titig ng barista, yung paraan ng pagsabi niya ng pangalan ko at yung pakiramdam na para bang hindi yun yung unang pagkikita namin. Pero imposible naman kasi noon lang yung unang kita ko doon sa cafe at sa barista. Pagka-uwi ko, dumiretso akong lamesa at humigop ng kape. Gusto kong alisin sa isipan ko yung kakaibang naramdaman ko nung nandun ako. Pero habang nakaupo, may napansin akong mali. Sa harap ko, may isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Habang hinihigop ko yung kape, napansin ko na parang may kakaiba sa refleksyon ko. Noong una, hindi ko maaninag ng maayos. Pero habang tumatagal, lumilinaw yon. Unti-unti nagbabago yung mukha ko doon sa reflection. Hindi na yung itsura ko yung nakikita ko,
kundi yung barista na. Nakangiti siya. Napaatras ako at halos mabitawan ko yung kape. Pero kahit lumayo ako, hindi nagbago yung itsura sa salamin. Hindi yun yung ordinaryong pagpapakita ng imahe. Talagang gumagalaw ito ng sarili. Habang nakatigil ako, yung refleksyon naman ay dahan-dahang lumalapit. Parang unti-unti siyang lumalabas mula sa loob ng salamin. Doon na ako kinabahan. Hindi naman ako nakadroga nun at wala naman akong nainom na kung ano para mag-hallucinate. Hindi ko alam kung noong mga oras ba yon ay nananaginip lang ako o pinaglalaroan na ako ng isipan ko. Tumayo ako at mabilis na lumingon sa likuran pero wala namang tao doon. Nilingon ko ulit yung salamin. Doon ko lang napansin ang mas nakakatakot pa. Doon sa refleksyon, bumubuka ang bibig. Wala akong nadidinig na tunog pero malinaw kong nakikita yung sinasabi niya. Nagkita na tayo noon at magtatagpong muli. Kasabay nun, unti-unting kumiwala yung refleksyon mula sa salamin. Napaatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Natauhan na lang ako nang nasa ospital na ako. Ayon sa mga nakasama ko sa Bohol Tour, naabutan daw nila ako sa labas ng hotel room ko. Nakaupo sa gilid ng pintuan, nanginginig habang may hawak na kape. Bali after kasi ng day tour namin, nagkanya-kanya muna kami noon ng kain at gala bago bumalik ng hotel. Hindi ko maalala kung anong nangyari matapos kong makita yung refleksyon sa salamin doon sa accommodation ko. Pero may isa pang bagay ang hindi ko maipaliwanag. Sabi ng ilang mga nakacheck na tabi ng room ko, may narinig daw silang mga boses. Isa yung sa akin at yung iba, hindi nila alam. Parang mababa daw yung mga boses. Wala akong maalala at wala akong ideya sa mga sinasabi nila. Dahil kahit anong isip ko ay wala talaga. Matapos ang nangyari ay lumipat ako ng ibang accommodation at umuwi na rin pabalik ng Manila kinabukasan. Nagpa-reschedule ako ng flight ko pabalik. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng mga nangyari doon sa cafe sa Bohol. Pero isang gabi, habang naglalakad ako sa Makati, may nadaanan akong cafe. Pareho ang disenyo, yung ilaw, yung ambience, pati yung mga kapeng ino-offer nila. Sa loob nun, naatayo ang isang barista na nakita ko na noon. Naangiti siya. Nang magtama ang mga mata namin, parang biglang humina ang lahat ng tunog sa paligid. Tumingin siya ng diretso sa akin at kumuhay pa na parang isang matagal nang kakilala. Tinawag niya yung pangalan ko at tinanong kung gusto ko pa rin ba ng latte na paborito ko, katulad ng dati. Doon ko napagtanto yung isang bagay na parang kahit saan ako magpunta, mahanap niya ako. At kapag nakita niya ako ulit, baka hindi na ako makalayo. May ganoon akong isipin na para na akong mababaliw. Nagkatinginan kami ng barista. Hindi ako makagalaw. Sa dami ng mga pwedeng mangyari sa araw na yon, hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikita. Ang layo ng Bohol at ng Makati. Paanong kaparehong-kapareho yung cafe na yon, pati yung barista. Naguguluhan ako kung totoo pa ba yung mga nangyayari o baka panaginip na naman. Dali-dali akong umalis at umuwi. Nung malapit na ako sa bahay, nadaanan ko na naman yung cafe at yung same na barista ay nasa loob. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo sa cafe na yon habang pilit kong kinukumbinsi ang sarili na nagkakamali lang ako ng iniisip at panaginip lang ang lahat ng yon. Baka may kamukha lang siya. Baka hindi yun yung parehong barista. Pero bakit yung cafe kaparehong-kapareho ng nasa Bohol at Makati? At ngayon, malapit na sa bahay ko. Parang isang kabote na biglang sumulupot. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung paranoid na ba ako, pero ramdam ko yung presensya niya. Hanggang sa nilagpasan ko na yung bahay. Ayoko munang umuwi nang parang may sumusunod sa akin.
Sa gilid ng paningin ko, may anino akong natatanaw na gumagalaw kasabay ko. Bawat liko, parang may tumatagos na malamig na hangin sa batok. Hanggang sa nawala yung sumusunod sa akin. Umikot ako at bumalik sa bahay. Nang maarating ako ng apartment, dali-dali kong nilak yung pinto at sinandal ang katawan ko roon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sinubukan kong kumalma. Diretso akong pumasok sa kwarto at napaupo sa harap ng salamin. Tinitigan ko ang sarili ko. Pawis na pawis at matinding takot ang bumalot sa akin noon. Inisip ko na baka kailangan ko lang matulog. Akmang pipikit na ako nang mapansin kong may gumalaw sa refleksyon. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa likuran ko may nakatayo. Nakasuot siya ng itim na apron at may hawak ng tray na may lamang kape. Yung mukha niya, yung barista. Nakangiti ito ng nakakaloko. Gusto ko nang sumigaw noon pero walang tunog na lumalabas mula sa lalamunan ko. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahang lumapit yung refleksyon niya. Hindi sa akin kundi sa mismong salamin. Hanggang sa ang mukha niya ay halos dumikit na sa mukha ko. Binuka niya yung napakalaking bibig hanggang sa unti-unti nagdilim yung paningin ko. Nagising ako nakahandusay sa sahig. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala sa ulirat. Pero nang tumingin ako sa paligid, madilim yung buong apartment. Madaling araw pa lang. Nanginginig pa akong bumangon. Parang normal naman na ang lahat. Parang isang matinding bangungot lang yung nangyari. Salamat sa Diyos at hindi naman na naulit to. Kayo ba Sir Bob at sa mga nakikinig? Ano sa tingin nyo yung nangyari sa akin? Para kasing totoo yung mga na-experience ko na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag.